Third eye, multo, spirits, mga bulong sa dilim. Sige, klaro tayo. Hindi ko minamaliit ang experience ng tao. Kung may nakita ka, naramdaman mo yan. Real yung takot, real yung kaba. Pero ang tanong, third eye ba yan talaga o may mas malinaw na paliwanag? Ito ang pinaka-basic na reality check. Kung may totoong bagay sa harap natin, dapat pare-pareho ang nakikita. Halimbawa, may aso sa hallway. Kung 10 tayo rito, high chance 10 tayong magsasabing, oo, may aso. Pero sa mga third eye stories, madalas hindi consistent. Ikaw pusa, siya aso, yung isa anino, yung isa bata, yung isa naman matanda, yung isa kung ano-ano pa. Kung totoo siyang external entity, bakit hindi nagko-converge ang report? Bakit kanya-kanya? Dito papasok ang science at psychology. Ang utak natin hindi lang siya camera. Ang utak natin prediction machine. Ibig sabihin, kapag kulang ang impormasyon, pinupunan niya yung blanks, lalo na kapag madilim, pagod, puyat, stress o takot ka. May phenomenon dito na tinatawag na pareidolia. Ito yung tendency ng utak natin na makakita ng meaning sa random patterns. Shadow lang, nagiging tao. Tunog lang, nagiging bulong. Hangin lang, nagiging yapak. At minsan, hindi mo namamalayan, dala mo rin ang expectation. Kung lumaki kang sinasabihan na may multo dyan, masanda ang utak mo na mag-interpret ng multo sa kahit anong ambiguous na bagay. Kaya pwedeng parehong lugar, parehong dilim, parehong tunog, pero magkaiba ang nakita ng dalawang tao. Hindi dahil may dalawang multo, kundi dahil magkaiba ang utak history. Ngayon may ibang nagsasabi may bumubulong sa akin, may nagpaparamdam, may nakikita ako. Importante to, kapag may ganitong experience, hindi automatic na multo agad ang explanation at hindi rin automatic na schizophrenia agad. Pero kailangan nating maintindihan kung ano ang schizophrenia kasi madalas ginagamit na salita ng mali. Ang schizophrenia ay isang mental health condition na pwedeng may hallucinations, pwedeng may delusions at pwedeng magulo ang thinking at behavior. Hallucination ibig sabihin may nakikita o naririnig ang tao na para sa kanya totoo pero wala naman talagang external stimulus na magpapatunay ng iba. Ulitin ko, real ang experience sa taong nakakaranas pero hindi ibig sabihin external spirit na agad. At marami pang dahilan bukod sa schizophrenia kung bakit may hallucination-like experience. Una, sleep paralysis. Yung gising ka pero hindi ka makagalaw. Madalas may presence na nararamdaman. Minsan may anino, minsan may tunog. Minsan parang may nakadagan. Kaya maraming kwento na may umaatake sa gabi o may dumadagan kasi vivid talaga ang pakiramdam. Pangalawa, grief. Kapag namatayan ka, may mga taong talagang nakakaramdam ng parang andyan pa yung mahal nila. Minsan may naririnig, minsan may nakikita sa gilid, minsan may presensya. Pwedeng partiya ng proseso ng loss. Pangatlo, stress at puyat. Kapag sobrang pagod ang katawan at utak, mas madaling magkamali ang perception. Yung simpleng ingay nagiging boses, yung simpleng shadow nagiging figure, lalo na kung anxious ka. Pang-apat, substances at medical factor. May ilang gamot, alcohol, withdrawal o ibang kondisyon sa katawan na pwedeng mag-trigger ng perceptual distortion. Kaya hindi pwedeng one size fits all na third eye yan. Ngayon, balikan natin yung unang tanong. Kung third eye yan, bakit hindi pare-pareho ang nakikita? Bakit nagiging kanya-kanyang version ng multo ang lumalabas? Mas logical ang explanation. Hindi ito pare-parehong external na bagay, kundi pare-parehong human brain process. Yung utak naghahanap ng pattern, naghahanap ng meaning, lalo na kapag stressed, puyat, takot o emotionally loaded ang sitwasyon. Kaya ang mas mature na stance dito, hindi maniwala ka o wag. Ang mature na stance, respeto sa experience, pero ebidensya sa explanation. Kung may nakikita ka paminsan-minsan dahil puyat, pagod o takot, pwede mong i-check muna yung basics. Ayusin ang tulog, ayusin ang stress, iwasan ang triggers. Pero kung persistent na, madalas na, at nakakaapekto sa daily life mo, mas matalino na ipatingin. Hindi dahil baliw ka,
kundi dahil ayaw mong magkamali ang dahilan at ayaw mong mapabayaan ang sarili mo. Ang pinaka-point ng episode na to, minsan ang mystery, hindi paranormal. Minsan biology, minsan psychology, minsan mental health. At kung gusto nating maging totoong matalino, hindi tayo takot sa science. Ginagamit natin ang science para maging safe, malinaw at grounded.